Ngayon naman po ay pag-aaralan natin ang Kabanata 3 at Kabanata 4 na ikalawang bahagi ng Divine Principle. Kabanata 3, ang mga panahon sa probidensya na kasaysayan at ang pagtaya ng kanilang haba. Paralelong probidensya na panahon. Kapag ang isang panahon sa kasaysayan ay inuulit ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon, kahiman at may pagkakaiba sa sakop at tindi, ang dalawang panahon ay tinatawag na paralelong probidensya na panahon. Ang mga paralelong probidensya na panahon ay nangyayari dahil sa mga inuulit na dispensasyon upang maibalik ang pundasyon para sa Mesiyas. Sa makatuwid, ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga paralelong probidensya na panahon ay: una, ang tatlong kondisyong kailangan sa pundasyon ng pananampalataya, central figure, ang kondisyon at ang pamilang na panahon para sa pagbabayad utang. Pangalawa, ang kondisyon ng pagbabayad utang para matanggal ang makasalanang kalikasan na kailangan para maibalik ang pundasyon ng substansya. Ang pagpapahaba sa probidensya ng restorasyon. Ayon sa prinsipyo ng predestinasyon, sapagkat walang pasubali ang pagtatakda ng Diyos sa kanyang kalooban, tiyak na matutupad niya ito balang araw. Gayunpaman, kung matutupad man ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng sinumang partikular na individual, ito ay nakasalalay sa pagtupad niya ng kanyang bahagi ng responsibilidad na karagdagan sa bahagi ng responsibilidad ng Diyos. Sa makatuwid, kapag ang kalooban ay hindi naganap dahil ang taong may responsibilidad ay hindi nakatupad, ang Diyos ay pipili ng ibang tao sa ibang kapanahunan para ipalit sa Kanya. Itutuloy ng Diyos ang Kanyang gawain hanggang ito ay tuluyang maisakatuparan, kaya't humahaba ang probidensya. Ayon sa prinsipyo ng paglikha, kapag ang probidensya ng restorasyon ay pinahaba, maaari itong lumawig hanggang sa 3 panahon. Kabanata 4. Ang mga paralelo sa pagitan ng dalawang panahon sa probidensya ng restorasyon. Para masuri ang mga katangian ng isang probidensyal na panahon, kailangan natin kilalanin ang mga tao na may pangunahing responsibilidad sa probidensya ng Diyos sa ganoong panahon at ang pagkukunan ng kanilang kasaysayan. Ang kasaysayan ng Israel. Kung kanino nakasentro ang responsibilidad para sa probidensya ng Diyos sa panahon ng probidensya ng restorasyon, ay siyang magbibigay ng material para mapag-aralan ang probidensya na kasaysayan sa panahong iyon. Ang kasaysayan ng Kristiyano, kung saan ang responsibilidad para sa probidensya sa panahon ng pagpapahaba ng probidensya ng restorasyon ay siya magbibigay ng material para maunawaan ang probidensya na kasaysayan sa panahong ito. Ang kapanahunan ng pagpapahaba sa probidensya ng restorasyon ay para maibalik sa pamamagitan ng mga substansyal na paralelo ang kapanahunan ng probidensya ng restorasyon, ang panahon ng mga kalarawang paralelo. Sapagkat ang mga panahon sa kapanahunang ito ay para maibalik sa pamamagitan ng pagbabayad utang, ang katapatang panahon sa nakalipas na kapanahunan, ang mga panahong ito ay umuusad sa paralelong kaparaanan sa pagkakasunod-sunod at haba. Ang 400 taon na panahon ng persecution sa imperyo ng Romano sa kapanahunan ng pagpapahaba ng probidensya ng restorasyon ay para ibalik ang 400 taon na pagkaalipin ng mga Israelita sa Ehipto. Gayon din ang 400 taon na panahon ng pamumuno ng mga relihiyonal na simbahan ay para sa restorasyon na 400 taon ng panahon ng mga paghukom. At ang 100 taong panahon ng Imperyong Kristiyano ay para sa restorasyon ng 100 taon ng panahon ng pagkakaisang kaharian. Ang 400 taon na panahon ng hinating kaharian ng silangan at kanluran ay para sa restorasyon ng 400 taon na panahon ng hinating kaharian ng hilaga at timog. Ang 200 taon at 10 na panahon ng pagpapatapon at pagbabalik sa Papa ay para sa restorasyon ng 210 taon ng pagkakatapon ng Israel sa Babylonia at pagbalik nito.
Isa pang 400 taon na panahon ng pag-ahanda para sa pagdating ng Mesiyas ang lumipas bago dumating si Jesus. Gayon din makakatagpo ng mga Kristiyano si Kristo sa kanyang pangalawang pagdating pagkalipas ng 400 taon na paghahanda para sa pangalawang pagdating ng Mesiyas. Ang probenensya ng restorasyon at ang pagsulong ng kasaysayan. Ang ideal ng interdependensya, pagyaman ng bawat isa at mga pagpapahalagang pinagsasaluhan ng buong sanlibutan laban sa komunista. Sa paghanap ng isang ulirang lipunan sa panig ng langit, ang orihinal na kaisipan ay naglalapit sa kanila sa mga ideal ng interdependensya, pagyaman ng bawat isa at mga pagpapahalagang pinagsasaluhan ng buong sanlibutan. Ang mundo kung saan ang mga ideal na ito ay maisa sa katuparan ay walang iba kundi ang kaharian ng langit dito sa lupa sa pamumuno ng nagbabalik na Kristo. Sapagkat hindi pa man natutupad ay ginagaya na ni Satanas ang probidensya ng Diyos, isinulong ng panig ni Satanas ang siyentipikong sosyalismo na nakasalig sa dialektikal at makasaysayang materialismo at binuo ang komunistang mundo. Upang ang mga landas ng relihiyon, politika at ekonomiya ay magtagpo at tuparin ang ideal ng Diyos, kailangan lumabas ang isang bagong ekspresyon ng katotohanan na buong-buo na mapagsasama ang relihiyon at siyensya. Ang relihiyon na naitatatag ayon sa katotohanan ito ay magdadala sa sangkatauhan sa pagiging kaisa sa puso ng Diyos. Ang ganoong mga tao ang magtatayo ng isang ekonomiya na sang-ayon sa banal na ideal at magsisilbing pundasyon para sa isang bagong kaayusang politikal na magsasakatuparan sa ideal ng paglikha. Ito ang magiging kaharian ng Mesiyas na itinayo sa prinsipyo ng pag-asa sa isa't isa, pagyaman ng bawat isa at mga pagpapahalagang pinagsasaluhan ng sanlibutan.